So, ito po yung dito po tayo nagtapos kanina. Yung kasunod po nito is dito po sa try grab object, ilalagay na po natin yung or statement na if not can grab, if hindi daw makapag-grab, can grab grab object. Tama ba? Grab object. Tama. Grab object. Then, tingnan po natin na maigi. Render, blah, 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 blah. So, ang kulang, mag-declare po rin tayo ng another function na tawagin po natin drop object. Para sa dropping object naman po natin. Drop object. Then, sa loob po ng drop object is yung drop object code function. So, if grab object daw, if grab object is equals to null, ang gagawin niya daw is return lang. Ano ba ito? Hilig ako mag-ano na ito. Return. Then sa if grab object dot get component rigid body is not equal to null ulit, ang gagawin niya daw is grab object dot get component rigid body dot velocity is equals to vector 3.0. Then grab object is equals to null. Saglit lang po. So, andito. Sorry po, umihilang po ako. So, ito po, ang susunod po natin is sa void update. Ito yung control na po kung paano natin mag-grab yung object. So, if input that get mouse button down 1, ito po right click po. So pag na-right click po natin yung object, sana mag-grab. Sa loob na ito, if grab is not equal to null, grab object is equals to null, ang gagawin niya is try grab object tapos si get mouse over object 5. So, naintindihan nyo na po yung ibig sabihin na ito. Kung nakita nyo po kanina, dun sa grab object, pag ganyan ko po, ilang range po yung ilang distance, gaano kalayo. So, kayo na po bahala dyan kung gano'n nyo ko gusto kalayo. Ako po, prefer ko po is 5 centimeters ata, 5 meters, gano'n po. Then, yung, ba't ako nag-ano dito? So, dito po, mag-else po ako na pag yung ni-right click niya ulit, i-drop niya yung object. So, halimbawa, isang right click niya po, ang gagawin niya po dun is i-grab niya. Pag nag-grab niya, tapos ni-right click niya ulit, ang mangyayari, i-drop niya yung object. So, pagkatapos nito, if grab object hindi daw null, vector 3, ito po yung pagpapasunod dun kung napulot niya po yung object
tapos nag-move po siya, susunod po yung object niya as long as hindi niya po binibitawan yung object. Game object dot transform dot position dot transform dot position plus camera dot main dot transform dot forward times grab object size. Then si grab object daw, si grab object dot transform dot position is equals to new position. Wow, new position. So try po natin kung gagana po siya. Sana walang error. Nagkakaroon siya ng undetected code. So, hindi siya unreachable daw. So, tingnan natin kung saan. Nasa line 26. Itong grab object daw is bawal dito. Si grab object. Bakit bawal? Si try object. So, if grab ay mali. Hindi siya grab, kundi si grab lang. Si grab object. Kaya pala unreachable. Oh, unreachable pa din. Kasi bakit? Huh? If grab object is equals to null or not can grab object. Grab object. Tama naman. Return. If oh shit. Bullshit. Yan. Unreachable. Yun. So, nawala po yung reachable. So, mangyayari is gawa po tayo ng i-attach po natin yung script. Ay, ano to? I-attach po natin tong script na to dito. Then, gawa po tayo ng another cube. Then, yung cube, si cube 2, tanggalan po natin ng tag. Untag lang po natin siya. Then, mag-add po tayo ng component na may rigid body. Ay, add po natin siya as rigid body. So, i-try po natin tong cube i-drag. So, sana po ma-drag niya. So, ito, right click ko. Yun. So, nasunod siya. Basically, kung ano po. Tingnan nyo po. Sumusunod siya. So, pag i-right click ko po ulit, malalaglag. Kasi, drain up niya yung object. So, yun. Kaya niya sumunod kahit saan mo gusto pumunta. As long as di mo siya binibitawan. So, yung 30 seconds ko po, try ko po explain to lahat. So, eto po, nag-declare po ako ng another function po, diba, na float range. Eto po basically yung nagano na pag may makita siyang object, pag makita niya yung object within the range, ito po yung parang, ito na po talaga yung raycast code po. Shoot, di talaga kaya ng oras.
So, sige po, try ko po mag-explain sa susunod na video.